Kahit anong pagbabago mo sa sarili mo, mahahanap at mahahanap pa din kita. Yan ang tandaan mo at itatak sa isip mo. Galit na galit niyang sabi. Ako naman hindi makapagsalita sa sobrang takot sa nakikita kong itsura niya. Bakit hindi ka makapagsalita ngayon, honey? Are you afraid to me now? O baka naman ipagkakaila mo pa rin ang sarili mo sa akin? Gusto mo pa ba ng proof? Okay, pagbibigyan kita. Sabay kaladkad niya sa akin papunta sa banyo. Sir, nasasaktan po ako. Nagpapanik at natatakot kong sabi sa kanya. Hindi lang yan ang mararamdaman mo kapag sinuway mo pa ulit ako. Naiintindihan mo ba? Sabay bukas niya ng shower at binasa ang mukha ko. Pati buong katawan ko'y nadamay na din sa pagkakabasa. Anong ginagawa mo? Please, stop! Umiiyak at natatakot ko ng sabi rito. Kainis. Ayaw mo pa kasing umamin eh. Kaya gumagawa ako ng proof. Malakas niyang sabi sabay hila ng buhok ko. Tuloy pati mukha ko nakaharap na sa kanya ngayon. Hinilamusan niya yung mukha ko. Tapos inalis niya yung fake kong kilay, pati yung wig ko. Tapos pati brace ko sa ngipin ay inalis din niya. Aktong huhubarin na niya ang damit ko nang ako'y nagsalita na. Please, itigil mo na to. Aamin na ako. Umiiyak kong sabi. Buti naman. Say anything. Sorry. Ako nga, asawa mo. Nakayuko ko nang sabi habang patuloy pa rin sa pagtulo ng masaganang mga luha buhat sa mga mata ko. Aamin ka din pala, pinatagal mo pa. Sabay hila sa akin at marahas akong hinalikan sa labi ko. Nanlalaban ako pero patuloy lang niya akong hinahalikan. Nakawala lang ako sa halik niya nang biglang may kumatok sa pintuan ng office niya. Make yourself decent and don't run away again. Hindi pa tayo tapos. Sabay lapit niya sa akin. Anong gagawin mo? Nahihintakutan na tanong ko sa kanya. To make sure na hindi ka aalis dito, honey, don't worry, babalik din ako agad. Sabay hubad ng basa akong damit at labas ng CR. Pagkalabas niya ng banyo ay nangihinang napaupo ako. At umiyak na lang ako ng umiyak. Nahanap na niya ako. Pagkalabas ko ng banyo, bigla na lang akong napamura sa nangyari. Kainis, I can't control myself. Ano ba? What's happening to me? Napasabunot na lang ako sa buhok ko dahil sa sobrang pagkainis ko sa sarili ko. I hate this feeling. Kainis, that girl. Nahinto lang ako sa ginagawa ko nang may biglang tumikim sa likuran ko. Ay, ano ba? Nandito nga pala yung PA ko. Why? I said to my PA. Sir, kayo na lang pong hinihintay sa conference room. Nandun na po lahat ng mga stockholder. Nito. Okay, that's all? Anything else? Tanong ko naman sa iba ko pang schedule. Yup, sir. Pagkatapos po ng meeting sa conference, imimit niyo po si Mr. Lee about sa deal na pipirmahan niya. Wika pa nito na lalong ikinainit ng ulo ko. Kainis, oo nga pala. Bakit ko ba nakalimutan ng importanteng deal ngayon? Ay, I'm getting crazy to that girl. Okay, let's go. Clara's POV. Sana panaginip na lang lahat ng nangyari kanina. Para ayos pa rin ang lahat. Akala ko baliwala lang sa kanya ang lahat dahil hindi naman niya ako hinanap pa. Ba't ngayon galit na galit siya sa akin? Ay, hanggang ngayon, nalalambot at nanginginig pa din ako sa takot at kaba. Oh my gosh, totoo ba talaga ito nangyayari na to? Unti-unti naman akong tumayo at tumingin sa salamin na naroroon. Syete, namamaga ang labi ko. May bahid pa ng dugo. Siguro sa sobrang gigil niya nagdugo ang labi ko. Pati mata ko namumugto na rin. Buti na lang at hindi niya hinubad ang underwear kong suot. Helpless na helpless tuloy ang pakiramdam ko ngayon. Paano ako lalabas nito? Wala akong damit. Saan niya ba nilagay ang damit ko? Kainis. Buti na lang may tuwalya dito. Eto na lang munang gagamitin ko. Pagkatapos kong ibalot ang tuwalya sa katawan ko, tsaka lang ako lumabas ng banyo. Sobrang giniginaw na din kasi ako. I think lalagnatin ako. Super nababad kasi ako sa tubig. At halos 3 oras na din pala akong nasa banyo. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa sobrang pagkainip na nararamdaman ko. Isabay pa ang unti-unti ng panginginig ng katawan ko. Ay, sama na talaga ng pakiramdam ko. Pati shoulder bag ko wala. Ayaw talagang matakasan. Wala man lang kumot dito. Ginaw na ako. Nakabukas pa ang aircon. Tapos sobrang sakit pa ng katawan ko at ulo ko dahil sa nangyari kanina. Sa sobrang pagod ko na siguro. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako.
Pagkatapos ng deal namin ni Mr. Lee, dali-dali na akong umalis at sumakay na sa sasakyan ko. Sa company tayo, sabi ko sa PA ko. Okay po sir. Pagdating sa company, dali-dali na akong pumunta sa opisina ko. Kasunod pa rin yung PA ko. Pagbukas ko pa lang ng opisina ko, tumambad na agad sa akin ang asawa ko na tanging tuwalya lang at underwear ang suot-suot. Ay, nandito nga palang PA ko. Don't come. Madiin kong bulalas. Sabay harang ko sa kanya. Ako lang dapat ang makakita ng katawan ng asawa ko. Ako't wala nang iba. Nagtatakang tumingin naman sa akin yung PA ko. Pwede ka nang umuwi. Bukas mo na lang kunin yung kailangan mo. Hindi ko na siya hinayaan pang magsalita at bigla ko na lang sinara ang pinto ng opisina ko. Pinagmamasdan ko ang asawa ko habang natutulog. Bigla akong makaramdam ng kakaiba. Kainis. She's so hot and beautiful. Hormones. Arg. Gigisingin ko na sana siya nang maramdaman kong umuungol ito na ikinataranta ko. Sinalat ko ang noon niya para lang mapamura. She's so hot. She's sick. Dali-dali ko namang hinubad ang suot ko at sinuot sa kanya. Sabay labas ng opisina ko. Hindi ko na pinag-aksayhang tingnan ng mga employer ko na mga nagtatakang nakatingin sa akin. Dahil ang mas importante ngayon sa akin ay ang asawa ko. She's okay now. Masyado lang siyang nababad sa tubig kaya siya nilagnat. Nasabay pa ang stress tsaka pagod ng katawan. Naririnig kong wika ng boses ng babae malapit sa kinahihigaan ko. Ito siguro yung doktora na tumingin sa akin. Ramdam ko din ang mga matang nakatitig sa akin habang sila'y nag-uusap. Kaya naman hindi ko maimulat-mulat ang mga mata ko. Kaya nagpanggap na lang akong tulog. Kailan po siya magigising, doktora? Ramdam ko na tila pinaparinggan niya ako base sa boses niya. Nahahalata niya kayang nagtutulog-tulugan lang ako? Hindi naman siguro. Napaparanoid lang siguro ako sa dami kong naiisip. Well, maya-maya siguro magigising na siya. At pakisabi paggising na siya na kung pwede wag na muna siyang pumasok kung may trabaho siya. Pahinga muna, 2 to 3 days, para siguradong magaling na at hindi na mabinat. Okay, doktora. Thanks. Welcome, iho. Basta ikaw. Sige, alis na ako at marami pa akong pasyente sa hospital mo. Narinig kong wika ng doktora at bahagyang tumawa pa ito. Doktora naman. Narinig kong pikon na wika ni Bernard. Hep-hep? Talaga naman hospital mo yun. O siya, sige, makaalis na at baka tuluyan ka ng mapikon at alisin mo pa ako sa trabaho ko. Giliw na wika ng doktora kay Bernard. Isa, tita. Wika ni Bernard, halata sa boses nitong irita. So tita pala niya yun. Sinuklian lang to ng tita niya ng tawa at maya-maya pa'y naramdaman ko na lang ang pagbukas at pagsara ng pintuan ng kwarto. Pwede ko na kayang idilat ang mata ko? Sana kasama siya nung lumabas para makadilat na ako. Bakit ba kasi ang malas-malas ko? Ang dami kong magiging boss, bakit yung asawa ko pa? Nakikiramdam ako kung may tao pa sa loob nitong kwarto. Nung bigla na lang may nagsalita na ikinatindig ng balahibo ko. You can open your eyes now. Baka mabulag ka pa sa pagkukunwari mo. Bakas ang sarcasm na wika niya sa akin. Halata mo din sa boses niyang inis. Hello? Wala sa sarili kong wika pagbukas ng mata ko. Yan lang bang sasabihin mo sa akin sa sobrang tagal mong nawala, honey? Ramdam kong pait at galit niya sa akin. Para siyang yelo na sobrang lamig base sa kanyang boses. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng mahigpit na yakap at isang makapugtong hiningang halik? My runaway wife? Smirk niya. Halata sa boses niyang pagkaseryoso. Sorry. Tanging nasabi ko na lang sa kanya. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Kainin mo na yan at inumin mo ang gamot na to. Mamaya na tayo mag-usap kapag tapos ka ng kumain. Malamig at poker face niyang utos sa akin. Okay. Halos pabulong ko na lang nasabi sapagkat bigla na lang siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga na lang ako nang mawala na siya sa aking paningin. Maya-maya pa nakaramdam na ako ng gutom kaya kumain na ako. Maya-maya na lang ako mag-iisip kung paano ko malulusot ang tong problema ko na to. Ay, bakit kasi ang tanga ko? Kakainom ko lang ng gamot nang maya-maya pa'y may kumatok na sa pintuan. Boses ng babae yon. Siguro ay kasambahay ni Bernard. Pasok po, wika ko sa kumakatok. Pagbukas ng pintuan ay bumungad sa akin ng isang babae na sa tansya ko'y nasa 50 na pataas ang edad. Ma, pinapatawag na po kayo ni Sir sa library na lang daw po kayo mag-usap. Okay po, naiilang kong wika. Pagtayo ko sa kama tsaka ko lang napansin na nakasuot lang ako ng isang malaking shirt. Hanggang hita lang ang haba nito.
At kung hindi ako nagkakamali ay pag-aari ito ni Bernard. Ramdam kong pamumula ng pisngi ko sa kaisipang baka siya pang nagbihis sa akin. Oh my gosh, isipin ko pa lang yun para na akong lulubog sa sobrang kahihiyan. Kahit pa nga asawa ko pa siya. Nagulat pa ako nang muntik na akong mauntog nang biglang huminto si Manang at nagsalita. Eto na ang library. Pasok na po kayo. Ah, okay. Ikaw po, hindi po kayo papasok? Hindi na po. Sige na po ma'am, iwan ko na kayo. Okay po. Kinakabahan kong wika. Lises, kaya ko to. Fighting. Mahina akong bulong at buntong hininga. Inhale. Exhale. Inhale, exhale. Yan, okay na. Makakatok na nga. 1, 2, 3. Come in. Makapanindig balahibong salita niya sa loob, kaya dahan-dahan ko nang binuksan ang pintuan at alanganing pumasok sa loob. Lock the door and come here. Utos niya sa akin. Okay. Habang naglalakad ako palapit sa kanya, ay ilang na ilang ako sa sobrang titig niya sa akin. Kulang na lang natunawin niya ako sa kanyang malamig na titig. You're nice in my shirt, honey. Nakasmirk niyang wika na ikinapula ng buo kong muka. Napayuko na lang ako nang nasa tapat na ako ng table niya. Sit here. Hindi pakiusap, kundi utos niya sa akin. Kaya no choice na ako kung hindi ang sundin siya. Pabor naman ang pagpapaupo niya sa akin, sapagkat para na akong mabubuwal sa pagkakatayo ko. So, explain now. Why did you left? Walang emosyon na malamig na tanong niya sa akin. Galit ka? Patay. Me and my big mouth. Kahit kailan pahamak talagang bibig ko. Galit nga siya. Ang tanga-tanga ko naman. Syete. Kainis. Ano sa tingin mo? Matutuwa ako? That my prodigal wife left me? Galit na bulyaw niya sa akin. Sorry. Hindi ko kailangan ng pesteng sorry na yan. Kaya huwag mo nang tangkaing ulitin pang sabihin sa akin yan. At lalo lang nadadagdagan ng galit na nararamdaman ko sa'yo. Naaalala ko lang kung paano mo ako ginagot pinagmukhang tanga. Galit na bulyaw niya sa akin. At lintik lang ang walang gante, honey. Pagbabayaran mo lahat ng pagkukulang mo sa akin mula nang ikinasal tayo. So be ready. Kinabahan at kinilabutan ako pagkasabi niya ng linya na yun sa akin. Kaya naman hindi na ako nakaimik pa. Inaamin ko naman ang kasalanan ko. Pero hindi ko naman alam na magagalit siya sa akin ng ganito katindi. Akala ko okay lang sa kanya na umalis ako nang walang paalam, sa pag-aakalang parehas lang kaming may ayaw sa pagpapakasal sa amin. Kung tutuusin ay binigyan ko pa nga siya ng pabor. Dapat nga matuwa pa siya na malaya na siyang gawin ang gusto niya. Pero mali pala ako sa aking mga akala na yun. Nabalik ako sa aking pagmumuni-muni nang nagsalita ulit siya. By the way, may chance ka naman na mag-back out at ipaanal na lang ang kasal natin eh. Bernard said. Bigla akong nabuhayan ng loob pagkasabi niya noon at bahagyang nangiti. Nawala lang ang ngiti ko ng pagtaas ko ng tingin sa kanya ay nakatitig pala sa akin ng masama. Masama bang ngumiti? Talaga? Alanganing sagot ko sa kanya na ikinabalik naman ang nakakalokong ngisi niya. Of course, honey. I'll give you a choice. But before you choose, you read this first. Sabay abot niya sa akin ng papel na nasa ibabaw ng table niya. Mga 4 o 5 pahina siguro yon. Alanganin ko naman tinanggap yun at binasa. Ang kaninang ngiti ko'y biglang napalis. Naikuyom ko ng mahigpit ang aking mga kamay habang binabasa ko yun. Nangingilid na din ang aking luha sa tindi ng galit na nararamdaman ko. Halos mapunit ko na din ang binabasa ko sa sobrang higpit ng pagkakahawa ko dito. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to sa pamilya ko. He is a devil. Yan lang ang masasabi ko sa kanya. Hindi ko na natapos pa ang aking binabasa at nag-angat na ako ng muka at galit ko siyang tiningnan na para bang baliwala lang na makita niya na galit ako. Bakas pa din sa pagmamukha niyang nakakalokong ngising habang ako'y kanyang tinitingnan. You evil! Nanginginig kong bulyaw sa kanya. How dare you na gawin sa family ko to? Napakasama mo! Anong dahilan mo't ginaganito mo kami? Hinihingal sa galit na wika ko sa kanya. Bigla naman akong natakot sa pagkakasigaw ko sa kanya, sapagkat ang kaninang nakakalokong ngisi niya ay napalitan ng galit at tiimbagang niya akong pinasadahan ng tingin. Yes, I'm a devil, honey. Nasa sobrang sama ko, gusto ko nang baliin ang maganda mong leeg sa sobrang talas ng bibig mo. Seryoso niyang sabi sa akin,
Kaya naman bigla akong nakaramdam ng takot sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Anong kasalanan ng pamilya ko sa'yo? Mahina ako ng wika sa kanya. Galit pa rin ako, pero hindi ko na ipinapakita sa kanya. Takot ko lang na gawin niya ang banta niya sa akin kanina. I'm too young to die. Kailangan ko pang mabawi ang lahat ng ari-arian namin sa lalaki na to. Scared to shout, honey? It's your fault kung bakit nangyari sa pamilya mo yan. Kaya wag akong sisihin mo dahil kinukuha ko lang ang gusto ko. Bakit ako? Anong kinalaman ko dito? Nalilito kong tanong sa kanya sapagkat wala talaga akong maintindihan kahit isa sa mga sinasabi niya. Ano ba naman? Because I want you. Buliyaw niya sa akin na ikinalaki ng aking mga mata nang dahil lang doon nagawa niya yun sa pamilya ko. Dahil lang doon? Nagawa mo yun? Makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Yes, honey. I'm selfish. Na kahit ikamatay ng pamilya mo, basta makabalik ka lang, gagawin ko. Kaya mag-ready ka na. Siya nga pala, your dad is sick. Kaya bilis-bilisan mo nang mag-decide, baka sa tagal mo makapili, hindi mo na maabutang buhay ang daddy mo. Walang puso niyang wika. Sabay nakatingin sa akin habang ako naman ay patuloy lang na umiiyak. Nalalambot ako sa nalaman ko. Nagigilty rin ako sa ginawa ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari sa kanila to. Di nga ba't binalaan na siya ng lalaki pagkatapos pa lang ng kasal nila? Okay, I'll sign it. Pikit mata kong wika sa kanya. Good girl, honey. Hindi ka naman pala mahirap kausap eh. Sabay lapit niya sa akin at bigay ng pipirmahan kong papel. Pagkapirma ko nun ay binigay ko na din ito sa kanya. Kailan mo ipapagamot ang daddy ko? Don't worry, honey. Pagkapirma mo pa lang nito, pupunta na siya ng hospital. Kaya wag ka nang mabahala pa. Ang isipin mo na lang kung papaano ako mapapasaya. At ayaw na ayaw kung ibang iniisip mo pagkasama ko. Kahit na pamilya mo pa. Naiintindihan mo ba? Gusto ko full attention mo sa akin lang. Because you're mine. Akin ka lang. Magmula nang ikinasal tayo. And before you go to your room, let's seal it with a kiss. And before I protest, bigla na lang siyang yumuko at hinalikan ako ng mariin. Bahagya niya pang kinagat ang labi ko. Nagtangka siyang ibuka ang bibig ko. Nang hindi ko siya sinunod, ay nagulat na lang ako nang bigla niyang pisilin ng masakit ang isang braso ko na ikinabukan ng bibig ko na naging dahilan para makapasok na ang bibig niya sa bibig ko. At ekspertong nag-explore doon. Maya-maya pa ginaya ko na rin ang ginagawa niya at naramdaman ko pa nang umiti siya. Nang maubusan lang kami ng hangin ay dali-dali kaming naghiwalay. Nag-blush pa ako sapagkat nagustuhan kong paghalik niya sa akin. You can go now, honey. Kung ayaw mong dito sa table na to gumawa ng baby. Sabay smirk niya sa akin. Andun pa din ang nakakaloko niyang ngisi. Kaya naman dali-dali na akong lumabas sa library. Narinig ko pang malakas niyang tawa bago ko sinara ang pintuan nito.